Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Kumusta po? Sana ay nasa maayos na kalagayan saan man naruroon. Welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang episode. Today's episode ay ibabahagi namin sa inyo ang aming pamamaraan sa pagpili ng mga biik para maging inahin. Kung baguhan ka pa lang o nagbabalak na mag-alaga ng inahin para sa piglet production ay panuulin lamang po ito para makakuha ng mga simpleng kaalaman. Nandito po tayo sa aming mga buntis na mga inahin na nasa 82 days at 22 days respectively na pagbubuntis. Landrace at large white po ang mga lahi nila. May napili po kaming dalawang piglets na gagawin naming mga inahin at mga anak po ito ng pangalawang mama pig kanina. Sila po ang mga napili namin dahil may 17 at 16 respectively na mga suso. Isa ito sa mga hinahanap namin na katangian na maging inahin. Ano ba ang mga katangian ng isang magandang gawing inahin? Ito ang tatalakayin natin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang. Ang inyong matutunghayan ay based lamang po sa aming mga pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Ang topic natin sa pagpili ay hatiin natin sa tatlong kategorya. Una ay ang lahi, pangalawa ang pisikal na kaanyuhan at pangatlo ay ang kalusugan. Maraming lahi ang mga baboy. Depende na po sa nag-aalaga kung ano ang purpose niya sa pagkakaroon ng mga inahin. Ang bawat lahi naman ay may kanya-kanyang qualities, may mga advantages at disadvantages kung gagawing mga inahin. Again, depende sa nag-aalaga kung anong purpose niya sa pag-produce ng mga piglets. Ito ba ay pangkarne, palahi ang baboy o breeders at iba pa. Ngayon ay pagtuunan lamang natin ng pansin ang dalawang breeds na subok na ng mga karamihan na magbababoy. Kung sa piglet production ang pinag-uusapan sila yung pinakamahuhusay na magdala ng mga anak, marami kung mag-anak, magatas o may mga good mother abilities kumpara sa ibang lahi. Ito po ay ang mga landrace at large white. Sila ang mga nangunguna pagdating sa piglet production dahil sa kanilang abilidad na magdala ng mga anak. Ang pagkakaiba ng dalawa sa anyo ay mapapansin sa kanilang mga tenga. Kapag nakataklob ang mga tenga sa mukha ay landrace at kung nakatayo ang mga tenga naman ay large white. Parehas po sila na may magaganda at mahahabang pangangatawan at marami kong mga anak. Kilala rin sila na mga mababait, marami kong mga anak at mabilis lumaki ang mga biik, hindi katulad ng durok na matatapang at kinakagat ang mga anak. Kung may pagka-native ang lahi naman ay kokonti lang kung mga anak at mabagal ang paglaki ng mga biik. Ito po ang mga simpleng halimbawa na di kaaya-ayang mga inahin. Ang mga large white at landrace ay maaaring crossbreed sa ibang lahi depende po sa purpose ng inyong pag-aalaga. Kung halimbawa ay para pang patterners o pang karne ay i-crossbreed sa durok, pet rain at iba pa na barako dahil mas malaman ang karne ng mga lahing ito. Ang susunod ay ang pang-pisikal na kaanyuhan. Nakapaloob na po dito ang panggatasan, mga paa, ari at iba pang mga katangian na pisikal. Madalas po kapag inahin ang pag-uusapan ay ang panggatasan agad ang unang pinapansin. Kailangan po na may at least 12 na mga suso at walang unverted o patay. Kung mas marami pa sa 12 ay mas mabuti dahil may mga inahin ay sobra pa sa 12 ang inaanak. Mainam na ang mas marami para hindi na po tayo magka-problema at may mga sapat na suso ang bawat biik katulad sa aming mga napili na merong 17 at 16 na mga suso at walang patay. Kung manganak sila ng 14, 15 o 16 halimbawa ay walang problema. Isang mahalagang bagay din ang pagkakaroon ng malalakas at matitibay na mga paa. Para kaya niyang dalhin ang bigat habang nagbubuntis, kailangan ninyong tingnan ang mga kuko sa mga likod ng bawat paa na hindi nakasayad sa sahig dahil mahihina ang mga ito. Ito ang tinatawag na hugis saging. Huwag na ninyong piliin ang mga ganito dahil mahihina ang mga paa at madaling mapilayan. Ito po ang tinutukoy kong mga kuko sa likod na hindi dapat nakasayad sa sahig ang mga ito.
Ang sunod ay ang kanilang ari, dapat po ay medyo malaki hindi po pouted lips para mas mag-expand pa sa panahon ng panganganak. Ang pagkaposisyon naman ng ari ay dapat nakaturo pababa o hindi yung nakasahod sa labasan ng dumi dahil nasasalo ang dumi at prone sa impeksyon. Kahit hindi na masyadong pinapansin ang mga bagay na ito pero kung may pagkakataon na makapili ay doon nasa nauna para sa kalusugan at kalinisan. Isa din ang pagkakaroon ng mahahaba, malalaking bulas na katawan para maka-accommodate pa ng mas maraming biik at nailalabas agad ang mga piglets sa panganganak. Ang mga landrace at large white ay may ganitong katangian. Piliin din ang walang kapintasan sa pisikal na anyo o yung abnormalities sa katawan dahil namamana po ito sa mga magiging mga anak. Marami pa pong mga halimbawa na physical qualities sa mga gagawing inahin. Ito po ay mga iilang halimbawa lamang. Kung may nalalaman pa po kayong iba lalo na sa mga experienced breeders ay maaari po kayong magkomento at ibahagi ang inyong kaalaman. Salamat po. Ang pangatlo naman ay sa kalusugan. Dito rin nakasalalay na maging matagumpay ang ating pag-aalaga ng inahin. Kailangan malaman natin ang naging kalusugan ng pinagmulan na inahin. Sila ba ay dumanas ng malubhang pagkakasakit, mortality rate ng mga inaanak, at ano ang mga dahilan? Kapag sakitin kasi ang naging inahin ay naipapasa ito sa mga anak, siguraduhin na may sapat at wastong mga bakuna ang pinagmulan para hindi na tayo magka-problema sa mapipili nating mga piglets na gagawin ding mga inahin. Para sa matagumpay na pag-aalaga ay nais ko ring isama ang management. Hindi na po ito kabilang sa hinahanap nating katangian ng isang inahin pero ito'y napakahalaga rin. Kahit nakapili na tayo ng mga inahin na may pinakamagandang katangian subalit kung may kakulangan tayo sa management ay baliwala ang lahat. Gawin lamang natin ang sapat at nararapat na maging maayos ang pamamahala o pag-aalaga. Hindi po kailangan na maging eksperto dito dahil ang lahat ng bagay ay natututunan. Hanggang dito na lamang po ang aking video, sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood, happy farming at mabuhay po kayong lahat.